Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Tara na't mag-aral sa MTB MED1, Quarter 3, Week 5. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na nakagagamit ng mga salita sa paglalarawan ng mga tiyak na karanasan. Nakatutukoy ng pamanahunan ng salitang kilos sa pangungusap, pangkasalukuyan. Nahihinuha ang damdamin at katangian ng tauhan sa kwentong binasa. Tayo muna ay magbalik tanaw. Piliin ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit sa bawat pangungusap at isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, masakit sa mata ang siga ng mga tuyong dahon. A. Aso. B. Aso. At ang tamang sagot ay B. Aso. Ikalawang bilang, ang hangin na ating nilalanghap ay dumadaloy dito. A. Baga. B. Baga. At ang tamang sagot ay A. Baga. Ikatlong bilang, ang matabang lupa at buto ng munggo ay nakatanim sa lagayan ng halaman. A. Pasok. B. Paso. At ang tamang sagot ay letrang B. Paso. Ikaapat na bilang, ang kawawang aso ay nahulog sa tubig kaya siya gininaw. A. Basa. B. Basa. At ang tamang sagot ay letrang A. Basa. Ikalimang bilang, si kuya ay may maitim na patse sa mukha. A. Balat. B. Balat. At ang tamang sagot ay letrang A. Balat. Tama ba ang iyong naisagot? Magaling! Nasagot mo ang paunang gawain. Para sa ating aralin, paglalarawan ng mga tiyak na karanasan. Magandang araw! Mahilig ka bang mamasyal? Mayroon akong kwentong ibabahagi sa iyo. Ito ay ang pamamasyal ni Mona. Halika at samahan natin si Mona sa pamamasyal. Magandang araw! Meron akong kwentong ibabahagi sa inyo ngayon. Mahilig ba kayong mamasyal? Sa kwentong ito, sasamahan natin ang ating kaibigang si Mona sa kanyang pamamasyal. At sabay-sabay tayong mamangha, matuto at masiyahan sa kanyang mga karanasan. Ngunit, bago yan, ako nga pala si Teacher Jessa, ang inyong tagapagsalaysay ngayong araw. Halina kayo at makinig sa kwentong pinamagatang Ang Pamamasyal ni Mona. Ito ay kwento ni Jessa B. Banez mula sa Davao Occidental Division, guhit ni Don E. Manggilimutan mula sa Davao City Division, at binigyang buhay sa multimedia presentation ni Samuel Joseph Flores ng Davao Occidental Division. Ako si Mona, ang paboritong pusa ni Myrna. Maputi at makintab ang mga balahibo ko. Mahal na mahal niya ako. Bumili si Myrna ng laso na may nakasabit na pangalan ko. Gustong gusto ko ito. Kulay pula pa ang laso ko. Isang araw ng linggo,
umalis ako sa bahay at nagpasyang mamasyal. Nakarating ako sa plaza. Ang ganda dito, sabi ko. Nakita ko ang mga lobo na iba-iba ang kulay. May dilaw, bughaw, luntian, kahel, pula, lila, puti, kayumanggi, at itim. Iba-iba ang anyo ng mga lobo. Ang dilaw ay anyong kalabaw. Ang bughaw ay anyong isda. Nakakamangha ang mga ito. Ang luntian ay anyong ibon. Ang kahel ay anyong aso. Ang pula naman ay anyong palaka. Ang gaganda nilang tingnan. Ang lila ay anyong pagong. Ang kayumanggi ay anyong unggoy. Ang puti ay anyong kalapati. Ang itim ay anyong daga. Habang ako'y siyang-siya sa aking nakita, hindi ko namalayang sa aking likuran pala ay may kukut-tangil na nakaabang na. Isang maitim na asong galit ang tumambad sa akin. Arr! Arr! Matapang niyang tahol. Meow! Ang malakas kong sigaw. Ang laki ng aso. Kaya, kumaripas ako ng takbo. Mabilis din niya akong hinabol. Para na kaming mga kabayo. Takbo ko'y walang hinto. Nang ako'y nakapasok sa isang pinto. Mona, saan ka galing? Tanong ng pamilyar na boses sa akin. Nasa bahay na pala ako. Paglingon ko, wala na ang aso. Laking pasasalamat ko. Salamat sa Diyos, ligtas na ako. Kinarga ako ni Mirna patungo sa kusina. Pananghalian ko ay nakahanda na. Naglambing ako bilang pasasalamat sa kanya. Nakakapagod ang tumakbo. Ngunit, hindi ko pinagsisisihan ang pagpasyal ko. Nakita ko ang mga lobo na may iba-ibang kulay at anyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam! Naaliw ba kayo sa pamamasyal ni Mona? Natatandaan niyo pa ba ang kulay ng mga lobo na nakita niya? Basahin mo. Ano ang kulay ko? Ano ang kulay ng lobo na hugis aso? Ano naman ang kulay ng lobo na hugis pusa? Kulay ng lobo na hugis palaka. Kulay ng lobo na hugis unggoy. Kulay ng lobo na hugis ibon. Kulay ng lobo na hugis pagong. At kulay ng lobo na hugis manok. Mahusay! Nabasa mo ang mga kulay. Mga bata, nakikilala at natatandaan niyo ba ang nasa larawan? Basahin mo. Sino kami? Para sa unang larawan at para naman sa ikalawang larawan, sagutan mo. Ano-ano ang mga karanasan ni Mona sa kanyang pamamasyal sa plaza? Ano ang pamagat ng kwento? Ilan ang pantig ng salitang pamamasyal?
Ano ang huling tunog sa salitang pamamasyal? Magaling mga bata at nasagot nyo ng tama ang mga tanong. Ngayon ating aralin ang pandiwa para sa pangkasalukuyang kilos. Mga bata, inyong pagmasdan ang nasa larawan. Basahin ang salita at ang pangungusap tungkol dito. Mga salitang kilos o gawa. Basahin mo ito. Ang mga nakikita sa larawan ay gumagalaw o ginagamitan ng kilos. Ang binasa mo na mga salita ay may kilos at galaw. Para mas lalo mong maintindihan ang mga salitang may kilos o galaw, nais kong isagawa mo ito. Tumatawa, umiiyak, nagsusulat, pumapalakpak. Magaling! Ngayon, alam mo na ang mga salitang kilos. Ang mga salitang tumatawa, umiiyak, nagsusulat, at pumapalakpak ay kilos na kasalukuyang ginagawa mo. Ito ay tinatawag din na pandiwang pangkasalukuyan. Ngayon naman ating aralin ang paghinuha ng damdamin at katangian ng tauhan sa kwento. Kapag nakakakita ng mga makukulay na mga bulaklak, ano ang nararamdaman mo? Paano kung nakakita ka ng bata na gustong pitasin ang mga makukulay na bulaklak sa parke? Ano ang gagawin mo? Ngayon, tayo ay magbabasa ng maikling kwento. Ang pamagat ng kwentong ating babasahin ay Sa Parke. Papunta sa parke sina Med at Ted. Naglakad sila sa gitna ng hardin ni Aling Del. Tuwang-tuwa sila sa nakita nila sa parke. Ang mga paru-paro at bubuyog na nakadapo sa parke. Ang mga paru-paro at bubuyog na nakadapo sa mabangong bulaklak. May mga batang naglalaro at pamilyang nagpipiknik. Natuwa si Med sa mga bulaklak. Pipitas na sana siya ng mga bulaklak pero sinaway siya ni Ted. Huwag kang pipitas ng bulaklak. Bawal pumitas ng bulaklak, ang sabi ni Ted. Ano ang naging damdamin ni Med at Ted nang makita ang makukulay na mga bulaklak sa parke? Gustong pitasin ni Med ang bulaklak sa parke. Ano ang reaksyon ni Ted? Tandaan mo, ang bawat tauhan sa kwento ay may iba't ibang damdamin at katangiang ipinakikita upang maipakita ang iba't ibang emosyon na mayroon ang batang katulad mo. Ang damdamin ay maaaring masaya, malungkot, at takot. Ang katangian naman ng tauhan sa kwento ang naglalarawan ng kaniyang pagkatao. Ngayon ay handa ka na sa pagsagot sa mga gawain. Para sa gawain 1, paglalarawan ng mga tiyak na karanasan,
Basahin at kulayan ng dilaw ang kahon kung D. Tamang naganap sa kwento at M. Maling naganap sa kwento. Isulat sa sagutang papel. Para sa gawain 2, pandiwang pangkasalukuyan. Basahin at tukuyin ang pandiwang pangkasalukuyan sa pangungusap. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, ikalawang bilang, ikatlong bilang, ikaapat na bilang, ikalimang bilang. Para naman sa gawain 3, damdamin at katangian ng tauhan sa kwento. Basahin at piliin ang damdamin, katangian ng tauhan sa kwentong binasa kung masaya o malungkot. Kulayan ito ng dilaw. Matapos mong matutuhan ang lahat ng aralin, tandaan na ang kwentong karanasan ay tumatalakay sa tunay na pangyayari sa buhay ng tauhan. Ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ang kwento ay binubuo ng tauhan na may iba't ibang damdamin at katangian upang madaling maunawaan ang kwentong nabasa o napakinggan. Inyong sagutan ang pag-alam sa mga natutuhan. Gumuhit ng puok pasyalan sa inyong lungsod at kulayan mo ito. Isulat sa ibaba ang pangalan ng puok pasyalan. Gawin sa iyong kwaderno sa MTB. At para naman sa pagninilay, paano ka makatutulong sa pagpapaunlad ng iyong pamayanan? Pumili ka ng tamang sagot at kulayan ng luntian. Green ang kahon. Magaling at naisagawa mo ang lahat ng iyong gawain. Kung mayroon kang hindi maunawaan ay makipag-ugnayan ka sa iyong magulang o guardian, sa iyong guro sa pamamagitan ng chat. Para sa karagdagang pangunawa sa aralin sa MTB MLE1, maaari kang manood sa DepEd TV IBC 13. Ito ay tuwing Lunes at Martes, 8:25 hanggang 8:50 ng umaga. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam!